Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1321, patay na ba si Lin Fang? Naunawaan ng espada ni Emperor Wu Tianjian ang ibig sabihin ni Emperor Qi. Dumadagandong na enerhiya ang bumaril patungo kay Emperor Qi. Gago na hayop. Sabi ni Emperor Qi, sa isang iglap, ang mga dumadagandong na enerhiyang iyon ay namuo at tila huminto ang oras. Kaagad pagkatapos, ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay naglabas ng mga tunog ng pagsipol. Nabasag ng espada ni Emperor Wu Tianjian ang espasyo sa paligid nito. Nakapagtataka, ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay maaari ding makatakas. Buksan. Nakipagkamay si Emperor Qi. Agad na nabasag ang espasyo kung saan itinago ng espada ni Emperor Wu Tianjian ang sarili at ibinagsak niya ang sarili dito. Biz. Habang itinapon ni Emperor Qi ang sarili sa espasyong iyon, lumitaw ang espada ni Emperor Wu Tianjian sa kabilang panig at nagtago sa likod ng isa pang espasyo. Anong matalinong espada, talagang buhay ito. Naisip ni Emperor Yu, gumagamit ito ng maramihang spatial jumps upang tumawid sa hindi kapani-paniwalang mga distansya. Para mas maipaliwanag ito, may malaking distansya sa pagitan ng hilagang bahwang at gitnang bahwang, ngunit kung natagpuan ng espada ang mga geographical na coordinate, maaari itong agad na lumipat sa pagitan ng mga lugar na iyon. Mabilis na lumabas muli si Emperor Qi. Pinaglalaroan siya ng espada kaya syempre galit na galit siya. Masamang nilalang. Ako mismo ang pupunta kay Janj at kukunin ito. Sabi ni Emperor Qi, nakipagkamay siya at sumabog ang mga mapang api na enerhiya sa ilang bundok. Pagkatapos noon, tumingin si Emperor Qi kay Emperor Yu. Isang tao ang nawala, si Lin Fang. Malamig na ngumiti si Emperor Qi at sinabing, isang tao lang ang nawala sa Tiantai, maswerte ka. Salamat sa iyong pag-aalala. Walang pakialam na sabi ni Emperor Yu. Nakipagkamay si Emperor Qi at binalot ni Qi ang lahat ng miyembro ng Qi Clan. Tara na, pagkatapos ay kinuha ni Emperor Qi ang natitirang mga miyembro ng Qi Clan. Kahit na nawalan sila ng ilang cultivator, kahit papaano ay patay na si Lin Fang. Hindi umalis si Emperor Tianlong, nakatitig siya kay Emperor Yu. May iba pa ba? Walang pakialam na tanong ni Emperor Yu. Wala, hinihintay kong umalis si Tiantai. Nakangiting sabi ni Emperor Tianlong. Napakagalang ni Emperor Tianlong. Sarkastikong sabi ni Emperor Yu. Si Emperor Tianlong ay talagang naghihintay upang makita kung si Emperor Yu ay pupunta sa bakanteng espasyo upang iligtas si Lin Fang. Pagkatapos ng lahat, kung nakita niya ang mga geographical na coordinate ni Lin Fang at nailigtas siya, maaaring hindi mamatay si Lin Fang. Lagi kong hinahangaan si Emperor Yu, sabi ni Emperor Tianlong na nakangiting nanunuya. Bagaman, si Emperor Tianlong ay talagang nabalisa sa kung gaano karami sa kanyang mga tao ang nawala sa kanya. Tumakas na ang espada ni Emperor Wu Tianjian at gusto na ngayon ni Emperor Qi na pumunta kay Janj. Patay na si Lin Fang, kaya kahit papaano ay hindi na siya maaaring magdulot ng banta sa kanila. Pagkaraan ng maikling panahon, sinabi ni Emperor Yu. Tatandaan ni Tiantai ang lahat ng nangyari ngayon. Pagkatapos, lumipad si Emperor Yu. Jingo, kailangan mo pang magsanay ng cultivation. Nakita mo kung gaano kalakas si Qi Chenxing, isa siyang cultivator sa pinakatuktok ng layer ng Zun Qi na walang kaaway sa antas ng Zun o sa ibaba. At mas malakas pa si Mo Chen kaysa kay Qi Chenxing. Sabi ni Emperor Tianlong kay Jingo. Naiintindihan ko, guro. Sabi ni Jingo na magalang na nakayuko. Alam niyang hindi siya sapat na malakas. Kahit na ang pakikipaglaban kay Hao Qinglin ay mahirap para sa kanya. Sige. Sabi ni Emperor Tianlong na tumango. Hindi na siya nagsalita pa, pero hindi rin siya umalis. Napakapuyat niya. Pagkaraan ng isang oras, umalis siya kasama ang malalakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle. Si Lin Fang ay matagal nang nasa bakanteng espasyong iyon, hindi na siya maaaring mabuhay. Isang araw pagkatapos, sa Tianyuan City, ang balita na nag-away ang Tianlong Divine Castle, Tiantai at ang Qi Clan, at ang tatlong emperador na nagpakita ay nachichismes kahit saan. Bukod, pagkatapos ng labanan, ang Yang Clan ay tila nawasak at nabura sa mapa. Ang pagkamatay ni Lin Fang ay nagdulot din ng bagyo sa bahwang, maraming tao ang nalungkot para sa kanya. Siya ay isang henyo na babangon at ngayon ay huli na ang lahat. Maraming tao ang nagnanais na makita siyang maging isang emperador balang araw. Sa pagpatay kay Lin Fang, epektibo nilang nalimitahan ang kinabukasan ni Tiantai. Marami pang balita ang kumalat sa bahwang. Nagpunta si Emperor Qi sa Janj upang nakawin ang espada ni Emperor Wu Tianjian, ngunit sa huli, lumabas siya ng mahinahon, walang sinasabi at wala rin ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Ano nga ba ang nangyari kay Emperor Qi sa Janj? Siyempre, ang mga tao ay maaari lamang hulaan dahil si Emperor Qi lamang ang nakakaalam kung ano ang nangyari. Maging ang mga taga-Janj ay hindi alam kung ano mismo ang nangyari doon. Umalis na ang espada ni Emperor Wu Tianjian sa Janj, ngunit hindi maintindihan ng mga tao ni Janj kung bakit. Kinokontrol ng espada ng kanilang ninuno ang katawan ni Lin Fang, nasa katawan niya ito, kaya bakit ito bumalik? Siyempre, kahit na nag-aalala si Janj na maaaring mamatay si Lin Fang, sa huli, kumbinsido sila na buhay pa siya. May pananampalataya sila kay Lin Fang at inilagay nila ang lahat ng kanilang pag-asa sa kanya. Ang gitnang bahagi ng bahwang, si Kung Xiao ay mukhang malungkot habang nakatingin sa malayo. Sayang, napakagaling. Sina Wen Tiange at Wen Aozu ay nasa loob ng isang palasyo sa Wen Clan.
Bamulong si Wen Tiange. Paano ka namamatay ng ganyan? Baka may milagro. Sabi ni Wen Aozu. Sa Bestial Imperial Palace, sinabi ng magaling na Oriental Greenfinch Rock. Sa kasamaang palad, hindi ko nagawang patayin ang sarili ko. Sa Celestial Land of Alchemists, napabuntong hininga si Zhu Bagyo at mukhang malungkot. Sa Chifeng Mountain, dalawang magagandang babae ang nakatingin sa malayo, parehong walang imak at malungkot. Sa Hilagang Bahwang, sa Kyuklan, isang nakakatakot at walang awa na chi ang bumagsak sa kalangitan. Ang walang kapantay na martial god, Unyugto. Kabanata 1322, Labanan, Teleportasyon. Akala ng lahat sa Bahwang ay patay na si Linfang. Pagkatapos ng lahat, si Linfang ay nahuli ng isang cultivator sa pinakatuktok ng layer ng Zunchi mula sa Chiklan, at ngayon ay medyo matagal na siyang na-stuck sa isang bakanteng espasyo. Ayon sa mga alamat, maliban sa mga emperador, walang makakaligtas sa loob nito. Noong araw na iyon, napunta si Linfang sa bakanteng espasyo matapos siyang balutin ni Mo Chen ng libu-libong mga thread ng makajos na kamalayan. Ang lugar na iyon ay madilim at tiwangwang na kaparangan. Mamamatay na ba ako? Naisip ni Linfang, nag-iisa sa kadiliman. May malakas na hangin na humahampas sa kanyang balat. Gotcha! Nakatatakot na mga bitak ang lumitaw sa loob. Mind stabilizer. Sabi ng isang boses. Nasunog ang apoy sa paligid ni Linfang at isang itim na lotus ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa, mabilis na pumalibot sa kanyang katawan. Body. Hindi siya pinabayaan ng kanyang mga kaibigan na mamatay. Kailangan ka naming ilabas dito. Sabi ni Yandy. Nanggaling ang boses niya sa itim na lotus. Tumiti si Linfang ng pilit. Mag-ingat ka, ang nakakatakot na walang laman ng mga enerhiya sa espasyo ay lumipat patungo sa kanila, ngunit si Linfang at ang demonyong lotus ay tumakbo ng napakabilis. Si Linfang ay basang-basa sa malamig na pawis ngayon. Posible bang makalaya? Tanong Linfang. Inilagay ko ang isang hibla ng aking makajos na kamalayan sa demonyong lotus, ngunit hindi ito sapat na lakas para mapaalis ka. Mag-isa, hindi mo masisira ang bakanteng espasyo. Nagmamadaling sabi ni Yandy. Maaari mo bang protektahan siya sa loob? Sabi ng isa pang boses. Sa tabi niya, may lumitaw na silhouette. Brother. Masaya si Linfang na makita ang silhouette na iyon. Kahit na marami siyang kaaway, may ilang tao na palaging nagpoprotekta sa kanya, tulad ni Mo Chen. Alam ko na mayroong walang laman na larangan ng digmaan sa kalawakan, ngunit hindi ko alam ang eksaktong geographical na mga coordinate. Sabi ni Mo Chen. Sige, paprotektahan ko kayo habang nangunguna kayo. Matigas na sabi ni Yandy kahit nag-aalala siya. Naging napakalaki ang lotus habang binalot nito sina Linfang at Mo Chen. Tubo. Isang puting liwanag ang nagpapaliwanag sa kalangitan. Ang kidlat ay tumatama, ngunit ang demonyong lotus ay nanginginig na tumakbo palayo. Anong delikado, kung nag-iisa lang ako dito, patay na ako. Isip ni Linfang. Kasama ko ang kama, iniisip ko kung maaari nitong harangan ng mga pag-atake ng kidlat na iyon. Isip ni Linfang, naalala ang kama ni Empress Shi. Kahit ang walang katulad na sandata ni Chiyon ay hindi kayang sirain ang kama. Sinuri ni Mo Chen ang kama at bigla siyang natuwa. Mayroon kang ilang magagandang bagay, ilagay ito sa itaas ng aming mga ulo upang harangan ang kidlat. Aalisin natin ang lakas ng hangin sa paligid natin. Sige, sabi ni Linfang na patango. Inilagay niya ang kama ni Empress Shi sa itaas ng kanilang mga ulo at nagpatuloy sila sa pag-usay. Sila ay mabagal, ngunit ito ay masyadong delikado upang ilipat ng mas mabilis doon. Ang walang laman na enerhiya sa espasyo dito ay nakakatakot. Isip ni Linfang. Bumalik sa Fortune City, nakakita siya ng mga blankong space abstruse energies at territorial empty space abstruse energies, ngunit ang mga ito ay nakakatakot. Isang nakakatakot na enerhiya ang dumaan sa itaas nila, na nagpaangat ng ulo ni Linfang. Ang mga damit ni Linfang ay ganap na punit-punit matapos iwasan ang mga pag-ataking iyon. Ang mga bitak ay lumitaw sa kanyang baluti kahit na ang kidlat sa mga walang laman na enerhiya sa kalawakan ay mapanganib. Ang mga ito ay isang uri ng abstruse na enerhiya na kahit na ang mga emperador ay kailangang bigyang pansin. Sabi ni Mo Chen. Brother, gusto kong magsanay ng cultivation habang nandito tayo. Ayos lang ba? Tanong ni Linfang. Nagulat si Mo Chen at ngumiti ng pilit. Medyo malakas ka. Sige, ayusin ko ang mga bagay dito para sa iyo. Tumiti si Linfang, wala na siyang magagawa pa, kaya may saysay ang pag-aaral dito ng walang laman na enerhiya sa espasyo. Ang buhay ko ay nasa iyong mga kamay, bata. Sinabi ni Linfang sa demonyong lotus. Ipinikit ni Linfang ang kanyang mga mata at naging itim ang kanyang mga pupil. Isang madilim na mundo ang lumitaw sa kanyang ulo habang pinag-aaralan niya ang espasyo sa paligid niya. Unti-unting nawala ang pawis sa katawan ni Linfang at tila nabawasan ang takot niya. Nakalimutan na lang siguro niya ang paligid dahil nakatutok siya sa kanyang cultivation. Nakalimutan ni Linfang ang tungkol sa oras at sa lalong madaling panahon, nakalimutan niya ang tungkol sa kanyang kapaligiran. Linfang, nandito na tayo. Sabi ng isang boses. Binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata at nakita ang isang larangan ng digmaan sa kanyang harapan, isang tunay na larangan ng digmaan. Iyan ang larangan ng digmaan na dinala sa akin ng guro noong nakaraan. Bulong ni Linfang. Noong nakaraang pagkakataon, dinala siya ni Emperor Yu sa ilang lugar at si Rou Exi ay nakikipaglaban sa isang larangan ng digmaan na katulad nito, kung hindi ito, iyon ay
Hindi gaanong malakas ang hangin sa mga iyon. Isip ni Linfang na lumilingon sa paligid. Brother, saan tayo? Tanong ni Linfang. Nagtataka siya kung bakit umiiral ang gayong larangan ng digmaan noong una. May kalsada mula Bahwang hanggang Jiuyu, ngunit kung gagamit ka ng mga geographical na coordinate para pumunta doon, mapupunta ka sa medyo nakakatakot na lugar. Ang lugar na nakikita mo sa harap mo ay ang lugar na nag-uugnay sa Bahwang at Jiuyu. Ito ay isang uri ng tulay. Maraming malalakas na cultivator mula sa Bahwang at Jiuyu ang nakikipaglaban dito. Paliwanag ni Mo Chen. Dahil ito ang lugar na nag-uugnay sa Jiuyu at Bahwang, bakit wala akong narinig na sino man mula sa Jiuyu na pumupunta sa Bahwang? Tanong ni Linfang. Linfang, kung pupunta ka sa Jiuyu, sasabihin mo ba sa kanila na taga-Bahwang ka? Maaaring nakakita ka ng ilang mga henyo sa Bahwang na talagang mula sa Jiuyu. Malamang na pumunta sila dito para magkaroon ng karanasan at ganoon din ang para kay Jiuyu. Siguro ilang tao mula sa Bahwang ang pumunta sa Jiuyu para magsanay ng cultivation at lumaban. Nakangiting paliwanag ni Mo Chen. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1323, ang batang naglilinang ng talem. Maswerte tayo. Sabi ni Mo Chen na bamantong hininga. Maswerte at hindi tayo pinatay ng hangin. Sabi ni Linfang, ngumiti ng manipis. Linfang, hindi ka ligtas dito. Ang mga taong pumupunta rito ay karaniwang nakakalusot sa ika-4 na layer ng Zunchi. Kahit na ang mga cultivator sa ilalim ng layer ng Zunchi na pumupunta rito ay karaniwang may lakas ng ika-4 o ika-5 layer ng Zunchi. At saka, sa larangan ng digmaan, hindi mahalaga ang iyong katayuan sa lipunan. Ang mga pumupunta rito ay handang lumaban hanggang kamatayan. Sila ay determinado at nagtataglay ng hindi matitinag na kalooban. Hindi kita mapoprotektahan dito. Sabi ni Mo Chen. Tara na, sabi ni Linfang. Nagpatuloy ang demonyong lotus sa unahan. Linfang, ingatan mo ang iyong sarili. Sabi ni Mo Chen, nagbigay ng panghuling tango kay Linfang. Sige. Sabi ni Linfang, tumango pabalik kay Mo Chen. Pagkatapos, nawala ang silhouette ni Mo Chen. Dinala ng demonyong lotus si Linfang sa larangan ng digmaan at naging Fred ng liwanag, na pagkatapos ay tumagos sa katawan ni Linfang at nawala. Biz. Isang malakas na hangin ang lumitaw habang si Linfang ay tumuntong sa larangan ng digmaan. May isang binata sa kanyang harapan, magulo ang kanyang buhok at matatalas ang kanyang enerhiya. Kahit na nakalusot pa lang siya hanggang sa ikatlong layer ng Zunchi, mayroon siyang lakas ng ika-5 layer ng Zunchi. Saan ka nang galing? Tanong ng cultivator na iyon, nakatitig kay Linfang at itinuro ang bakanteng espasyo. Nakapagtataka, nakalabas si Linfang sa isang bakanteng espasyo. Nasaan ang demonyong lotus na iyon? Tanong ng binata. Ang kanyang chi ay kasing talas ng mga talem, mabilis na nakapalibot kay Linfang. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Mapait na sagot ni Linfang. Naramdaman ni Linfang ang agresibong lakas ng cultivator na iyon at sumimangot. Ikaw ang kauna-unahang Tian level cultivator na naglakas loob na makipag-usap sa akin sa ganoong paraan. Sabi ng binata. Tumalon siya at nagpakawala ng lakas ng hangin at ulan kay Linfang. Ang kanyang mga lakas ay mapang-api, sapat na upang magawa niyang masuffocate ang mga ordinaryong cultivator ng Zun. Hindi nabanggitin ang mga Tian level cultivator. Gayunpaman, hindi ba nasaktan ng enerhiya si Linfang? Tiningnan lang siya ni Linfang ng malamig at naglabas ng ilang sword energies. Nagulat ang binata, ito ang una niyang nakilala ang isang Tian level cultivator na kayang maglabas ng mga energies na kayang mag-pressure sa kanya. Nakakagulat, sa mga mababang antas na mga cultivator ng Zun, wala ring maraming mga tao na magalit sa akin. Sabi ni Linfang. Isang nakakatakot na espada na si Chi ang sumalakay sa kalawakan sa kanilang paligid at umakyat sa kalangitan. Hindi na kailangan pang magsalita ni Linfang, lakas lang ang mahalaga dito. Hindi inaasahan ng binata na aatakehin siya Linfang. Nagpakawala siya ng pag-atake ng kamay na kasing talas ng mga blades kay Linfang. Naglalaman ito ng antas 5 walang laman na espasyo na abstruse energies. Atcha, nagbanggaan ang mga ilaw ng espada at ang walang laman na enerhiya sa espasyo, na nagtulak ng mga enerhiya palabas sa lahat ng direksyon, bago naglaho. Nag-condense siya ng abstruse energies sa kanyang atake ng espada. Naisip ng cultivator, nagulat. Hindi niya akalain na ang isang cultivator ng ika-9 na layer ng Tianqi ay maaaring maging napakalakas. Ang mga abstruse na enerhiya ay nasa talem na iyon. Nagulat si Linfang dahil ang mga pag-atake ng binata ay katulad ng sa kanya. Isang henyo, isip ng binata. Hindi ito isang maginhawang lugar upang labanan, kailangan nating maghanap ng lugar na hindi gaanong mapanganib. Sabi ng binata, kumislap ang silhouette niya at umalis. Si Linfang ay may bakanteng espasyo sa likod niya, kaya hindi niya naramdaman ang pakikipaglaban malapit dito. Malawak ang larangang iyon. Nasa gilid lang si Linfang, ngunit nakikita niya ang maraming tao na nag-aaway sa loob. Ilabas mo ang iyong espada. Pagmamalaki ng binata, ilabas mo yung talem mo, sabi ni Linfang. Kahit na kontrolado mo ang ilang uri ng abstruse energies, hindi ka dapat kumilos ng masyadong mayabang dahil masyadong mababa ang antas ng iyong cultivation. Hindi ako maawa kapag umatake ako. Gamitin ang iyong buong lakas kung gayon. Sabi ni Linfang. Tapos nakita ka agad, sabi ng binata. Siya ay naging kaysa ng hangin at nawala. Wind abstruse energy at level 5 rin ito. Isip ni Linfang.
Kinokontrol ng cultivator na iyon ang dalawang uri ng abstruse energies at pareho sa level 5. Bumalik, isip ni Linfang. Mabilis siyang umatras at umiwas ng isang talem. Pagkatapos ay binalot niya ang sarili niyang katawan ng wind abstruse energies. Ang mapanlinlang na enerhiya ay naging matalas na talem, ngunit ang binata ay hindi mukhang nag-aalala. Ang isa pang pag-atake ay lumipat patungo kay Linfang. Inilabas ni Linfang ang sword intent, ang kanyang pag-atake sa pagkakataong ito ay katulad ng sa kanyang kalaban. Hindi naman masyadong nakakatakot ang banggaan. Huminto ang binata at tumingin sa talem, sa kanya iniangat ang ulo. Pupugutan kita ng ulo gamit ang talem na ito. Ang talem ay nag-condense ng mga enerhiya sa hangin at nagsimulang magpalabas ng mga tunog ng pagsipol. Sinuri ito ni Linfang, isa itong blade attack na may pinagsamang dalawang uri ng level 5 abstruse energies. Biz. Ang mga abstruse energies ay gamulong sa mga alon. Isang espada ang lumitaw sa mga kamay ni Linfang na naglalaman ng 4 na uri ng abstruse energies. Hangin, kulog, walang laman na espasyo at desolated. Level 2 Wind and Thunder Abstruse Energies, Level 3 Empty Space Abstruse Energies at mayroon ding isang uri ng mapanirang abstruse energy na Level 3 din. Ano lang yun? Sa isip ng binata, nakatitig sa espada. Ang walang kapantay na martial god, unang ito. Kabanata 1324, Kung Ming ang Buddhist monghe. Kahit na para sa mga cultivator ng Zun, hindi ganoon kadaling pag-aralan ang mga abstruse na enerhiya. Naunawaan ng ilang mga henyo ang ilang uri ng mga abstruse na enerhiya, ngunit may limitasyon ang dami at kalidad. Napaka-talented at malakas na ng binata. Sikat siya sa kanyang imperyo, kahit na dalawang uri lang ng abstruse energies ang naiintindihan niya, nakalusot siya sa ikatlong layer ng Zunchi at ang kanyang abstruse energies ay parehong level 5. Maaari pa niyang i-condense ang abstruse energies sa kanyang mga pag-atake ng talem. Kahit na nakalusot pa lang siya sa ikatlong layer ng Zunchi, kaya niyang talunin ang mga ordinaryong cultivator ng ikalimang layer ng Zunchi. Siyempre, laban lang iyon sa mga ordinaryong cultivator ng ikalimang layer ng Zunchi. Sa totoo lang, namangha rin si Linfang. Si Linfang ay nag-iisip kung siya ay taga-Bahwang o mula sa Jiuyu. Tiningnan ni Linfang ang talem at nagpas siyang ilabas din ang mga lakas ng espada sa kanyang mga kamay. Dalawang uri ng level 5 abstruse energies, kahit na sa aking pagsasanib ng 4 na magkakaibang abstruse energies, hindi pa rin ito sapat. Isip ni Linfang. Biz. Nag-condense si Linfang ng apoy sa paligid ng kanyang espada. Kahit na hindi pa niya nagawang isama ang apoy sa pag-atake, may dinagdag pa rin ito. 5 uri ng abstruse energies. Sabi ng binata. Level 2 na ang fire abstruse energy na iyon. Mamatay. Sa wakas, gumalaw muli ang talem ng binata patungo kay Linfang. Tumingin si Linfang sa kanyang kalaban at umatake at nagpakawala rin ng kanyang atake. Ang talem at ang espada ay parehong hindi kapani-paniwalang mabilis at pagkatapos ay nagbanggaan sila. Slash, slash. Ang mga sword lights ay natalo ng blade energies. Gaya ng naisip ni Linfang, hindi pa rin ito sapat. Walang laman. Sabi ni Linfang. Nang dumaan ang talon sa tabi niya, nagtago si Linfang sa isang bakanteng espasyo at pagkatapos ay muling lumitaw pagkatapos dumaan ang talem. Nababalot ng malamig na pawis ang likod niya. Palaging may mas malaki tao. Siyempre, alam ni Linfang na kung nakalusot siya sa pangalawang layer ng Zunchi, madali lang niya itong matatalo. Hindi ka naman masamang kalaban, kaya mong ipagmalaki ang sarili mo. Wala akong ganang atakihin ka, pero mukhang espesyal talaga ang demonyong lotus na iyon. Ibigay mo sa akin kung ayaw mong patayin kita. Sabi ng binata, na matalim na nakatitig kay Linfang. Sigurado akong magkikita pa tayo. Sabi ni Linfang na walang pakialam. Kumislap ang silhouette niya at nagsimula siyang tumakbo palayo. Gusto mong tumakas, pero pwede ba? Tanong ng binata. Naglabas siya ng mas maraming blade energies, na puno ng wind abstruse energies, at sinundan si Linfang. Biz. Nawala si Linfang at muling nagpakita ng 100 metro sa ibang direksyon. Empty space holy weapon. Isip ng binata. Nagpatuloy siya sa paghabol kay Linfang. Kahit na siya ay gumagalaw ng napakabilis, siya ay mukhang may kumpiyansa at kalmado. Saan ka pupunta? Pinalibutan ng binata ang kanyang katawan ng lakas ng hangin at mas bumilis pa ang paggaw. Gumagamit na siya ngayon ng isang empty space abstruse energy agility technique. Patuloy niyang hinahabol si Linfang, gayunpaman, sa sandaling iyon, isang espada ang gumuhit sa kalangitan. Napatingin ang binata sa direksyong iyon at nakita niya ang dalawang nakakasilaw na malademonyong mga mata. Mamatay. Naramdaman ng binata ang kamatayan, ngunit mabilis na bumalik sa kanyang katinoan. Pagkatapos, nakita niya ang isang nakasisilaw na espada na patungo sa kanya. Ang espadang iyon ay mas nakakatakot kaysa sa lahat ng atake ng espada na ginamit ni Linfang noon. Asar. Muli siyang nagpakawala ng blade attack, gayunpaman, sa pagkakataong ito, kalahati lang ang lakas nito kumpara sa mga atake na ginamit niya noon. Kabom. Ang nakakasilaw na espada ay nakakagulat na pinutol ang mga lakas ng talem at nagpatuloy sa paglipat patungo sa cultivator ng talem. Kailangan kong tumakbo. Isip ng binata. Kasabay ng hangin, mabilis siyang kumilos kaya hindi siya maabot ng espada, ngunit basang-basa pa rin siya ng malamig na pawis. Sa sandaling iyon, si Linfang ay nasa malayo na. Hindi siya pinansin ni Linfang. Isa lamang siyang random na kalaban sa larangan ng digmaan.
Pumatay, nakikipaglaban, lahat ng iyon ay normal. Tumingin si Lin Fang sa malayo sa kanyang harapan. Kahit na hindi siya napatay ng cultivator ng talam, maaari pa rin siyang patayin ng ibang tao. Binago ni Lin Fang ang kanyang mukha at naging blackish. Napagtanto ni Lin Fang na habang lumalalim siya sa larangan ng digmaan, magkakaroon ng mas maraming cultivator. May mga taong nag-aaway sa paligid niya. Walang paggalang sa buhay ang mga taong iyon, kamatayan at kapangyarihan lamang ang iginagalang nila. Maraming tao ang dumaan sa tabi ni Lin Fang, ngunit hindi nila siya pinansin. Ang isang cultivator ng ikasyam na layer ng Tianqi ay hindi sulit na labanan. Ang pagpatay sa gayong cultivator ay hindi makatutulong sa anumang paraan upang maging mas malakas sila. Siyempre, may mga taong nakatingin din sa kanya ng masama, parang ewan. Paano makakarating ang isang Tian level cultivator sa battlefield na ito? Nalaman din ni Lin Fang na, bukod sa kanya, wala siyang nakitang ibang cultivator ng Tianqi layer. Siya na yata ang pinakamahinang cultivator doon. Tumingin si Lin Fang sa malayo at nakita ang isang taong kilala niya. Ang taong iyon ay napapaligiran ng gintong mga enerhiya ng Buddha. Nakapagtataka, nakikipaglaban siya sa 6 na katamtamang antas na cultivator ng Zun ng Sab. Ipinagpatuloy niya ang pagbigkas ng mga mantra sa isang malinaw, malambing, dalisay, malalim, malalayong tinig na Brahma, na naging mga salita, na naging hindi kapani-paniwalang malalakas na pag-atake. Ang dambuhalang Buddha sa likod niya ay sumalakay at pinatay ang isang cultivator ng ika-4 na layer ng Zunchi. Ang mga pag-atake ng Buddha ay napakalakas sa labanan. Isip ni Lin Fang. Ang taong iyon ay si Kung Ming mula sa Celestial Thunder Temple, isa sa 10 pinakamalakas na kabataang cultivator sa Bahwang. Mas malakas ka sa akin. Isip ni Lin Fang. Pangalawang Zunchi layer, level 5 abstruse energies, explosive attacks, gigantic Buddha hands, hindi masisira ang katawan. Sa isang kisap mata, pinatay ni Kung Ming ang 4 na cultivator ng ika-4 na layer ng Zunchi. Ang huling 2 cultivator ay nagsimulang matakot at nakakagulat na nagsimulang tumakbo palayo, ngunit naabot pa rin sila ng mga ilaw ng Buddha at pinatay sila. Mali na ipagpalagay na ang mga enerhiya ng Buddha ay banal, maaari rin itong magamit bilang masasamang enerhiya. Ang Buddhist monghe ng Celestial Thunder Temple ay isang sanguinary killer. Bumalik sa Fortune City, si Kung Ming ang pinakamahiwagang cultivator. Hiniling niya sa manghuhula na huwag sabihin sa kanya ang anuman, ngunit ayon sa reaksyon ng manghuhula, maaaring hulaan ng isang tao na malamang na siya ay kasing lakas ni Moshi sa kanyang imperial na walang kamatayang katawan. Isip ni Lin Fang, ang pagiging discreet ay hindi siya mahina. Sinadya nating magkita muli. Sabi ng isang boses. Tumingon si Lin Fang at nakita ang ibang taong kilala niya. Yi Renlei. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1325, paglalakbay kasama si Yi Langren. Agad na nakilala ni Yi Renlei si Lin Fang bilang itim na salamangkero. Nakita niya siya sa maliit na mundo sa Zuyu kung saan nakuha niya ang demonyong flute. Si Kung Xiao, Yi Renlei at Mo Fanchen lahat ay gustong nakawin ito, ngunit sa huli, pinilit ni Lin Fang si Kung Xiao na ibigay ito sa kanya. Yi Renlei, tiwala ako na naging maayos ka mula noong huli tayong nagkita. Sabi ni Lin Fang, naglalabas ng mga demonyong enerhiya at mukhang masama. Nakatayo doon si Yi Renlei, nakatingin sa kanya sa paraang mapang-akit. Alam mo ang pangalan ko, pero hindi ko alam ang pangalan mo. Hindi ka nagpakilala. Napakalakas ni Lin Fang, tiyak na makakalaban niya ang isa sa 10 pinakamalakas na batang cultivator. Si Kung Xiao. Isang beses lang siya nakita ni Yi Renlei, ngunit namangha na siya sa oras na iyon. Saang makapangyarihang grupo kabilang ang Black Mage na iyon. Bukod sa paggamit ng sining ng mangkukulam, alam din niya ang mga husay ng demonyo. Sa Bahwang, maaari siyang ituring na isa sa 10 pinakamalakas na kabataang cultivator. Mo Fang, loner ako. Naglalakbay ako sa lahat ng oras bilang isang nomad. Naglakbay ako sa Bahwang noong nakaraan, kaya malinaw na alam ko ang tungkol sa isa sa 4 na pinakamagandang babae ng Bahwang. Yi Renlei. Sabi ni Lin Fang. Mo Fang, Lin Fang. Naisip ni Yi Renlei na naaalala si Lin Fang. Sa kasamaang palad, narinig niya na namatay siya. Anong problema, Celestial Girl? Tang ni Lin Fang. Naalala ko lang yung isa kong kaibigan, kamukha mo siya. Siya rin ay nasa ika-9 na layer ng Tianqi. Tinalo niya ang ilan sa 10 pinakamalakas na kabataang cultivator. Hindi ko alam kung narinig mo na siya. Sabi ni Yi Renlei. Ang ibig mong sabihin ay Lin Fang. Nakangiting tanong ni Lin Fang. So kilala mo siya. Sa kasamaang palad, ang Chiklan at Tianlong Divine Castle ay nagsanib sanhi upang salakayin siya at ikinulong nila siya sa isang bakanteng espasyo, na itinaboy siya sa paglabas kailanman. Single ni Yi Renlei. Patay na ba siya? Tanong ni Lin Fang. Akala ba ng lahat ay patay na siya? Oo, o hindi bababasa, kung hindi siya patay, kailangan niyang ipakita ang kanyang mga pambihirang talento sa pagpupulong ng mga emperador, na ipinagpaliban. Nakangiting sabi ni Yi Renlei. Na-postpone. Bulong ni Lin Fang. Hindi niya maintindihan kung tungkol saan ang pagpupulong ng mga emperador. Hindi niya tinanong ang kanyang mga guro o matataas na kapwa-disipulo. Yi Renlei, ano ang pagpupulong ng mga emperador at bakit ito ipinagpaliban? Hindi mo ba alam ang tungkol dito? Nakangiting tanong ni Yi Renlei. Mukha siyang nagulat.
Kung si Lin Fang ay nagsasalita ng totoo, kung gayon marahil ay hindi talaga siya mula sa anumang maimpluwensyang imperial na grupo, ngunit kung gayon bakit siya ay isang hindi kapanipaniwalang manlalaban? Galing ba siya sa Jiuyu? Sa opinyon ni Yi Renlei, kung si Lin Fang ay isang miyembro ng isang maimpluwensyang grupo ng imperial, siya ay magiging isang pangunahing disipulo, kaya paanong hindi niya malalaman ang tungkol sa pagpupulong ng mga emperador? Hindi ko alam. Sabi niya sabay kibat balikat. Malalaman mo kapag sumali ka. At ang pagpupulong ay ipinagpaliban dahil hiniling ng mga emperador ng Tiantay na ipagpaliban ito. Gayunpaman, magaganap pa rin ito sa lalong madaling panahon, sa susunod na daang araw o higit pa, sabi ni Yi Renlei. Nakakagulat, hindi siya nagtago ng anumang mga detalye mula kay Lin Fang. Tiantay. 100 araw. Si Lin Fang ay tila nag-iisip. Imposibleng makita kung ano ang iniisip niya. Sa loob ng daang araw na iyon, tiyak na kailangan niyang makapasok sa layer ng Zunchi, anuman ang mangyari. Yi Renlei, ang pagkikita natin ay kapalaran, dapat tayong maglakbay ng magkasama. Ano sa tingin mo? Tanong ni Lin Fang. Tumingin sa kanya si Yi Renlei na parang gusto niyang makita si Lin Fang, ngunit nakikita lang niya ang itim nitong mga mata. Hindi ka ba magsisisi kung mananatili ka tabi ko? Tanong ni Yi Renlei, nakangiti ng nakakaakit. Tumibok ang puso ni Lin Fang, ngunit nanatili siyang kalmado. Siyempre hindi ko gagawin. Sabi ni Lin Fang. Hindi niya alam kung paano babalik sa Bahwang at dalawa lang ang direksyon palabas doon, ang isa ay papuntang Bahwang at ang isa ay patungo sa Jiuyu. Mabuti, kaya mo akong protektahan. Sabi ni Yi Renlei. Ang kanyang boses ay tila kaya niyang makulam si Lin Fang. Nagsimulang maglakad si Yi Renlei. Tumingin si Lin Fang sa kanya mula sa likuran at bamaantong hininga. Kailangan ba niya ito para protektahan siya? Naunawaan na ng babaeng iyon ng apat na iba't ibang uri ng mga abstruse na enerhiya at ang kanyang lakas ay hindi maarap. Yilang Ren. Pagkaraan ng maikling panahon, isang grupo ng mga tao ang lumitaw sa harap ni Yilang Ren at Lin Fang. Lahat sila ay mga katamtamang antas na cultivator ng Zun. Namumutla silang nakakamatay, parang may sakit. Simbahan ng pagnanais. Naisip kaagad ni Lin Fang. Nagkaroon sila ng katulad na pag-atake gaya ng Heavens of Desires Palace. Sila ay masama, nakamamatay na mapatla, baluktot, at sila ay labis na naakit ni Yi Renlei. Pero, wala silang pakialam sa social status ni Yi Renlei sa lugar na iyon. Tumiti si Yi Renlei kay Lin Fang, napaka-cute niya. Kunin mo silang tatlo at kukunin ko ang dalawa sa kanila, paano ang tunog? Nakangiting sabi ni Yi Renlei. Gusto kong magalok ng tulong ko sa iyo. Sabi ni Lin Fang kay Yilang Ren. Sa Bahwang, maraming tao ang naniniwala na kahit na si Yilang Ren ay nagsasanay ng kamadato ang Six Heavens of Desire and Passion na kasanayan, siya ay dalisay na parang jade at malinis na parang yelo. Maaari pa ba siyang maging isang birhen, o ito ba ay natutulog ka sa cultivator na iyon ng layer ng Tianqi? Alinmang paraan, ipapakita namin sa iyo kung ano talaga ang ibig sabihin ng kasiyahan, kaming lima. Sabi ng isa sa kanila, nakatingin sa katawan ni Yi Renlei. Nagtawanan silang lahat. Si Yi Renlei ay mukhang hindi nababagabag ng sabihin niya. Mas mabuting tumanggap ng may paggalang kaysa tumanggi ng magalang, ang paggalang ay hindi kapalit ng pagsunod. Si Yilang Ren ay nanginag ang kanilang mga boses at ang kanilang mga katawan ay nanginginig mula ulo hanggang paa. Mag-ingat ka, sigaw ng leader ng grupo. Ang boses ni Yi Renlei ay umaalingaw sa kanilang mga kaluluwa at sa kanilang mga puso. Sa kaliwa ng pinuno, ang isa sa mga cultivator ay hindi gaanong determinado at tila babagsak, ngunit kaagad, siya ay bumalik sa kanyang katinoan na parang walang nangyari. Asar. Galit na sigaw ng isang boses. Lakas ng ilusyon. Alam ni Lin Fang na maaaring gumamit ng lakas ng ilusyon si Yi Renlei para lumaban. Kasabay nito, sumalakay din si Lin Fang, itinapon ang sarili sa nasa pinakakanan. Walang pakialam sa kanya ang 5 taong iyon, sa halip, itinapon ng 4 ang kanilang mga sarili kay Yi Renlei. Tanging ang nasa kanan lang ang ngumiti sa malamig na paraan nang makita niya si Lin Fang na papunta sa kanya. Tingnan mo ako. Galit na sigaw ni Lin Fang. Nahulog ang taong iyon at tumingin ng diretso sa itim na mga mata ni Lin Fang. Kabom, tumunog ang mga pagsabog. Sa isang kisap mata, agresibong sinuntok ni Lin Fang ang ulo ng kanyang kalaban at agad siyang napatay. Kahit na ang 5 cultivator na iyon ay mga medium level na zone cultivator, sa larangan ng digmaan, mukhang hindi sila ganoon ka-confident. Nanatili silang magkasama bilang isang pakete. Sa totoo lang, malayo sila sa pagiging kasing lakas ni Lin Fang. Narinig ng iba ang mga tunog na iyon at napalingon kay Lin Fang. Boom! Naglabas si Lin Fang ng mas maraming demonyong enerhiya. Sinusubukan niyang gawing demonyo ang mga ito. Ano ang nangyayari? Isip ng iba, nakatingin kay Lin Fang. Tumiti si Yi Renlei.